Kumusta mga brad? Kapag sinabi nga po nating 3-wheeler motorcycle, motor yan na may 3 gulong. Halata naman, di ba? Pero hindi nga po sa lahat ng pagkakataon nakakakita tayo ng ganun. Kasi karamihan sa mga motor na nakikita natin, 2 lang talaga ang gulong. Pero isa nga po sa mga kilala or pinakakilalang 3-wheeler motorcycle, Yamaha Tri-City na yan. Ito nga po yung motor na Yamaha na may 3 gulong. At hindi lang yan, meron pa silang isa, yung Yamaha Nike nila. Ito naman yung mas maangas na bersyon. Kaya kung sawa ka na sa gulong na 2, dito ka na. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na subscribe. So yun na nga, usapan ng motor na may 3 gulong. Isa nga po ang Yamaha Tri-City sa masasabi nating kilala pagdating sa mga ganitong klaseng motor. Tapos sinundan pa nila ng mas maangas na bersyon, ang Yamaha Niken. Pero alam nyo ba, hindi lang naman silang 2 ang motor na may 3 gulong. Meron pa pong ibang mga brand na may 3 gulong din. Pero isa nga po sa mga brand na may motor na may 3 gulong, isa talaga ito sa agaw atensyon. Ang motor na galing kay Kymco, ang kanilang Kymco CV3. Kung looks lang po ang pag-uusapan, wala na tayong pag-uusapan. Kung sa biglaang tingin nga po, lalo na pag nakatagilid, para siyang AK550 na may 3 gulong. Ganon nga po kalakas yung datingan niya. At alam nyo rin ba sa history ng Kymco, ito yung kauna-unahang motor nila na may 3 gulong. At talagang binigyan agad nila ng hustisya. Napakaangas kasi ng pagkakagawa nila. Unang tingin mo pa lang sa kanya, makikita mo na agad yung pagiging Kymco niya. Alam mo yun, kahit hindi mo alam ang pangalan niya, alam mo na agad na kay Kymco siya. At dahil ngayon sa mga kurba niya or dahil sa design niya. Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin kung ano nga ba meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang 3-wheeler na Kymco CV3 na mayroong 550.4 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke 2-cylinder, dual overhead cam with 8 valves, fuel injected, at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 51 horsepower, 7,500 RPM, 52 Nm of torque at 6,000 RPM. Ayon nga po sa mga tao na nakagamit sa motor na ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 168 km/h. Pero kapag dinala sa Pilipinas yan, panigurado aabot ng 300 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya makarga ng 15.5 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 19 kilometers per liter. So para nga po sa isang 550cc na scooter, hindi na po nakapagtataka. Humihigop din talaga siya. Ang sukat ng kanyang gulong 110/70/13 sa harap at 160/60/50 naman sa likuran. Syempre paras po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-dual disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. At syempre, ito po ay naka-dual channel ABS. Matic na yun. Kymco yan eh. Ang kanyang seat height ay may taas sa 795mm at ang motor na ito ay may kabuuang bigat na 282 kg. So kung bigat ang pag-uusapan, mabigat talaga yan. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka full digital na pwede mo nga po ma-adjust pataas or pababa. Depende sa trip mo. Syempre ito po ay naka smart key system. Nakakilis po siya. Kaya wala nang susi-susi pa. Papindot-pindot ka na lang. At hindi nga po mawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port. Na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo. Kasi nga, manonood ka pa ng Pornhub. At kung mapapansin nga po ninyo, naka-belt drive po ito. I mean, nakalabas yung belt niya. Nakatulad nga po doon sa AK550 na napaka-flagship nga po ng datingan. Pero syempre kahit gano'n na nga po nangyari, may reklamo pa rin yung iba dyan, yung mga walang pambili. Sabi nila yung ganyang klaseng setup daw ng motor, hindi daw pang Pilipinas or hindi daw uubra dito sa atin. Kasi dito daw sa atin, maraming sirang kalsada, marami daw tumatalsik-talsik na maliit na bato, baka kainin daw ng belt niya. Yung panahon daw dito sa Pilipinas, parang ugali daw ng babae, hindi daw maintindihan. Mainit tapos biglang uulan, mabilis daw masira yung belt niyan, sabi nila nung mga walang pambili. O diba? Mas magaling pa sila doon sa gumawa. At katulad nga po doon sa ibang mga 3-wheeler, meron din po itong foot brake na nakapwesto nga po sa may kanang paa. Kaya kapag hihinto ka, tatapakan mo lang siya.
Alam naman na ng lahat yun. At kapag nakaparking ka naman para hindi gumalaw or hindi umusog yung motor mo, meron po siyang handbrake. Para kung sakaling umalis ka, pagbalik mo, nandun pa rin yung motor mo. Pero ito, hindi mo na kailangan gumamit ng handbrake dito. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng 4 na telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng monoshock. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung 3 pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng stallion at nakakalungkot mga sabihin, wala po siyang ganun. Wala siyang lagayan ng stallion. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse, pero kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito kahit papano recommended. At regarding naman po sa kanyang presyo, ito nga po ay nagkakalaga ng 10,999 pounds. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 779,000 pesos. Alam ko marami sa inyo magsasabi na mahal siya. Pero kung titignan naman natin yung presyo ng Yamaha Niken na nagkakalaga ng 16,210 pounds. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 1.1 million pesos. O, diba? Mas mahal yung Nike ni Yamaha. Pero kasi, mas malaki naman yung makina niya. Mas malaking makina, mas mahal ang presyo. Ganun lang naman yun. Pero hindi rin naman porket maliit yung makina, eh hindi ka na mag-i-enjoy. Mag-i-enjoy ka pa rin. Kaya ka pa rin dalhin yan kahit saan mo gustong pumunta. Kaya kung ano man yung motor mo ngayon, maging proud ka, maging masaya ka. Sabi nga nila, happiness is a choice. Kaya i-enjoy mo lang yung motor mo bago hatakin ng kasa. So hanggang ganito na lang muna mga brad, kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. K-Bye.